sabi rito, ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Wala hurong mungkahi. Nagagawa sila ng langit at lupa, kaya hinahanap ko sa inyo, anong talata pinagbatayan nyo? Sa madalit sabi, ang gusto po yung maliwanagan dito, yung mungkahe. Yung sinabi nyo! Yung sinabi nyo! Diskusyon po ito! Huwag kayong magsasalita lang hindi nyo mababasa sa Biblia at mapapahiya kayo! Asan yun? Asan po yun? Anong talata? Na kinausap niya yung kapisanan ng Diyos, hoy, gumawa tayo ng langit at lupa. Yun ang sabi nyo kasi eh. Kaya hinahanap ko sa inyo, anong talata po yun? Brother Eli. Aminin nyo lang kung walang talata nun o meron. Wala pong talata doon. Hoy, salamat po sa inyo. Time is up. Sound. Time is up po. Sound. Ayun, ako, natapos po yung 5 minutong cross-examination. Magkagano pa man eh. Maganda po, salpukan. Bigay na po natin ng 10 minutes kay Brother Eli para sa kanya namang unang tindig. Bakit naman kaya... Bakit naman kaya napakaikli ng 10 minutes at saka ng 5 minutes? Ano ba namang usapan ba ng bata ito? Hindi dapat ganun kaikli. Maraming dapat diwanagin. Kagaya nito, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Pati sa nakikinig sa mga himpilan na radyo at sa mga nakikinig dito sa Apalit, Pampanga at sa mga television stations nila. Kung pwede po, konting katahimikan, nakakagulo po yung maingay eh. Sabi ni Mr. Nalus, yun daw kanyang nalalaman, hindi raw itinuro sa kanya ng tao. Ang Diyos daw ang nagturo sa kanya nun. Ako naman hindi tutol doon. As per se, sinabi niya, tutol na ako. Hindi po ganun ang isang nag-aaral ng katwiran at katotohanan. Hahanapin mo lang sa isang tao, pwede siyang magsalita kahit ano gusto niyang sabihin, pero dapat mo lang hanapan ng pruweba kung ang sinasabi niya ay totoo. Hindi po kasi basta sinabi ng tao, totoo na ang kanyang sinasabi. Ngayon, ganito, sabi niya, ay sa 82:1 raw ng awit, ang Diyos daw ay hindi nag-iisa. Ayun, dahil siya'y nakatayo sa kapisanan ng Diyos, which I accept. Totoo naman po yun eh. Meron talagang kapisanan ng Diyos. Pero itong kapisanan ng Diyos na ito, sabi niya, iminungkahi raw ng Diyos doon sa kapisanan ng Diyos na lumikha sila ng langit at lupa. Yun ang hinahanap ko sa Kanya. Yun po, mali. At hindi niya pwedeng patunayang ang Diyos ang nagturo sa Kanya nun. Dahil kontra yun sa nasa Biblia. Una, ang Diyos po hindi nagmumungkahi. Tatandaan nyo, mga kababayan, ng paglikha. Sabi ng Biblia, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi niya iminungkahi. Pagka kasi mungkahi, pwedeng tutulan. Pagka iminungkahi, pwede na yan eh, hindi matuloy. Mungkahi lang yan eh. Hindi ba? Parang mungkahing batas. Pwedeng hindi matuloy yan. Eh ang Diyos, kung gumawa siya, ang sabi sa aklat ni Isaias, ako'y gagawa, sinong pipigil? Meron ba makakapigil? Kung ang Diyos ang gagawa, basahin natin ang Isaias 43:13. Pakilagay sa screen. Mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa. At sinong pipigil? Ang sabi ng Panginoon. Pinakikita niya yung authority niya. Pag siya ang gagawa, pag siya ang nagpanukala, walang makakapigil nun. Absoluto yun. Kaya yung salitang mungkahi, ewan ko kung naintindihan ni Mr. Nalus yung salitang mungkahi. Yung mungkahi, urong-sulong yun. Kumbaga sa tao, mungkahi lang naman yung akin eh. Pwede mo namang sundin, pwede mo namang hindi. Yon. Hindi po ganun ang Diyos. Nagmumungkahi. Mabuti siguro sabihin niya, nagpanukala. Yan. At yung panukala na yon, matatatag yon. Pag ang Diyos ang nagsabi, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. 1:37 ng Lucas. Ngayon, sabi niya,
Sa Henesis 2:1-2 daw, ang sabi, yun ang ating tema eh. Patutunayan daw niya yung Espiritu ng Diyos, yun ang Diyos na nasa ibabaw ng tubig. Ang sabi sa Henesis 1:2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Tubig yan, ano ho? Yung lupa, yung earth. Isang globo ng tubig ang earth sa umpisa. Earth ang kasi ang sabi rito eh. And the earth what was without form and void. Kung titignan natin sa Hebreo, ang tinutukoy talaga ay earth. Earth. Mundo. Yung mundo, wala pang anyo, wala pang laman. Tubig pa lang ang naririto. Kaya yung Espiritu ng Diyos, nasa ibabaw ng tubig. Ayan. At sa kalaliman ng tubig, ay madilim. Naintindihan nyo? Ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman. Mula sa ibabaw hanggang sa ilalim, madilim dun sa globo ng tubig. Ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Sabi ng Biblia. Sabi niya, yun daw ang Diyos. Alam ko na hindi Diyos ang nagturo sa kanya niyan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang Diyos ay liwanag. Kung asa ng Diyos, nandun ang liwanag. Bakit ito yung may dilim? Babasahin ko. Sa unang Timoteo 6, ang sabi ganito sa versikulo 16, na siya lamang ang walang kamatayan at nananahan sa liwanag na di malapitan. Napakaliwanag ng Diyos eh. Ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay ama ng ilaw. Kung yung Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig, siya mismong Diyos, bakit madilim dun sa tubig? Naintindihan nyo, mga kababayan? Dapat kay liwaliwanag nun dahil ang Diyos nananahan sa liwanag na hindi malapitan, na hindi nakita ng sino man tao o makikita na man, sumakanya nawa ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ba't ayaw ilagay sa talata, yung talata sa screen? Kung kailan tapos, sa kalilitaw sa screen ano ba namang, tulungan mo yung technician doon. Ayan na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Kaya, ang Diyos ay liwanag at nananahan sa liwanag. Kung siya yung Diyos, yung Espiritu, nasa ibabaw ng tubig, siya na mismo yung Diyos, bakit madilim doon sa tubig? Naintindihan nyo, mga kababayan? Kaya hindi po yun ang Diyos. It is very simple Ang Diyos, iba sa kanyang Espiritu. Kasi pagka tatanggapin natin yung Espiritu ng Diyos, yun din ng Diyos, lalabas yung Espiritu ng tao, yun din ng tao. Naintindihan nyo, mga kababayan? Naniniwala po ba kayong ang tao ay may Espiritu? Nakasulat sa Biblia, unang Timoteo 2, versikulo 11. Basa, unang Korinto 2:11. Sapagkat, sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban ng Espiritu ng Diyos. Ayan. Ang Espiritu ng tao, Espiritu ng Diyos, sinasabi rito sa talatang ito. Pag pinakahuluganan mong yung Espiritu ng Diyos, yun na mismo ang Diyos, lalabas yung Espiritu ng tao, yun na mismo ang tao. Ganun ang magiging regla ng pangangatwiran ni Mr. Nalos. Ngayon, yun po yung malaking pagkakaligaw. Iba po ang Espiritu ng Diyos kaysa sa Espiritu o sa Diyos mismo. Parang ganito. Minsan po ay nanalangin si Haring David sa 51 ng awit. Babasahin ko ang panalangin niya. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Huwag mong bawiin
ang iyong Santong Espiritu sa akin, di yung palang Espiritu ng Diyos na kay David. Ang ibig nyo sabihin, yun mismo ang Diyos na kay David? Ha? Siya pala mismo yung Diyos, ba't nananalangin pa siya dun sa Diyos? O sana sinabi na lang ni David, Diyos, huwag kang aalis. Sana ganun. Nananalangin siya sa Diyos, sabi niya, huwag mong babawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Sa makatwid, na kay David ang banal na Espiritu ng Diyos. Pagka sinabi mong yung Espiritu, yun mismo ang Diyos na kay David na. Wala na sa langit. Naintindihan nyo? Kaya dating ni Kristo, tinuruan yung mga apostol, manalangin kayo ganito, Ama namin, nasa langit ka. Mali si Kristo. Lalabas. Pag siya ang tatanungin natin, mali ka dyan, Panginoong Jesus. Ang Diyos na kay David. Dahil yung Espiritu, siya yun. Di ba ganun ang lalabas nun? Kaya, alam nyo mga kababayan, ang Biblia hindi basta binabasa. Ang Biblia po inuunawa. Pag nawala yung unawa, delikado ang pagbabasa sa Biblia. Kaya ang sabi sa Kawikaan 3:13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Basahin mo ng basahin ng Biblia, wala ka namang unawa. Lalabas kontradiksyon ito. Biro mo, ang Diyos pala na Espiritu na kay David. Tapos dating ni Kristo, nasa langit. Kung yung Espiritu ng Diyos, siya mismong ang Diyos, lalabas ang Diyos kakalat. Bakit? May Espiritu ng Diyos sa mga taga-Korinto. Unang Korinto 3:16, ang sabi ni Pablo, pakinggan nyo ha, sa 3:16 ng unang Korinto, ang tagal mo naman dyan Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yung palang Espiritu ng Diyos, yung pala mismo ang Diyos, kaya ang Diyos nasa Korinto. Tama? Hindi ka na pwedeng manalangin, Ama namin, nasa Korinto ka. Meron bang ganon? Wala nun. Nasa langit ang Diyos, mga kapatid. Wala sa Korinto. Kaya, delikado ang paniniwala ni kapatid na nalos. Yan ang masasabi ko. Tapos na in 10 minutes. Pasensya na kayo, napaka-ikli nito Sige po, pwede tayo sa cross-examination. Opo, bigay natin ang 5 minutes kay Ginoong Nalos para pamalian ang mga napakinggan natin kay Brother Eli. Nagsisimula na po ang 5 minuto nyo, Ginoong Nalos. Brother Eli, napansin ko po sinabi nyo hindi pwedeng magmungkahi ang Diyos. Dahil sinasabi nyo, siya ay gagawa at sino ang pipigil. Tama po ba? Opo, kasi wala naman talagang mungkahi doon sa 82:1 ng awit Ano po ang masasabi nyo rito sa Genesis 1:26 nung lilikha ng Diyos ang tao? Na Ang sabi ng Diyos po sa 1:26, lalangin natin ang tao. Hindi ho nagmumungkahi yan. Hindi ho nagmumungkahi yan. Wala kayong mababasang mungkahi yan. Let us make man Ako po in our image, after our likeness. Pinakikilala ko po sa inyo, ito yung sagot ko, na ang Diyos, hindi nagmumungkahi dyan sa talatang 1:26. Sabi nyo, ano kasi masasabi ko Hindi pa ako tapos, pinipigil nyo ako Sabi nyo, ano masasabi ko sa 1:26? Hindi humungkahi yan. Yan ay paglikha na ng tao aktual. Hinarang po agad ninyo Sige po. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Kanino po sinabi yon? Doon ho sa mga kausap niya. Sa madalit sabi, natin. Sino po yung kausap niya yun? May kausap po siya ron. Hindi naman natin pinag-uusapan kung sino yung kausap niya ron Mamaya po natin So sa madalit sabi, Brother Elin, nagmungkahi siya. Hindi po mungkahi yan. Yung ba sinabi po niyang lalangin natin, sino po kausap niya? Yun ho mga kausap Saan po siya nagmungkahi na gano'n? Lalangin natin. Sandali po. Pasagutin niyo ko. Opo. Pagka magsasabay tayo, ang pangit sa eri noon. Oo nga pa. Yung salitang, lalangin natin ang tao, actual po yun. Hindi humungkahi yun. Ang katunayan pagdating sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao. Paano mungkahi yan? Talagang yun ang actual na paglalang. Paano mungkahi yun?
Brother Larry, sinabi po ninyo, may kausap ang Diyos. Hindi, wala na tayo pakialam kung sino yung kausap niyan doon. Ano po, wala pong punto ron eh. Sinabi po Ang ninyo. punto ron, yung mungkahing sinasabi nyo. Oo nga po. Oh. Sinabi- Kaya, hindi relevant kung sino kausap niya. Mamaya, pag-usapan natin yun. Ang tanong ko po, Hindi naman natin tatakasan yun eh. Ang punto natin, yung salita yung mungkahi. Pinatutunayan ko, 1.26, hindi mungkahi, kundi actual na paglalang ng tao. ang sinasabi po rito lalangin natin ang tao. Tama po yun. At tinatanong ko, sino po yung kausap ng Diyos nung lalangin natin? Ang sinabi, Di hindi na po yan ng tema. ay, hindi po. Yun po Hindi tayo, na yan ang tema eh. Ay, mungkahi Kasi, po to eh. ang Nagmungkahi. sinasabi nyo, yung mungkahi eh. Yung mungkahi, yung nagsalita ng lalangin natin ng Hindi Diyos. naman ho natin kasama sa tema. Wala naman sa tema natin kung sino ang kausap ng Diyos eh. Ang pinag-uusapan natin, ang tema natin, patutunayan nyo na ang Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig, siyang Diyos. Kaya nga po O yan. sinasabi ko. Kaya ayoko sagutin. Kasi kung sabihin ko ba sa inyo na ang kausap niya yung kanyang Espiritu at saka yung kanyang anak, ano tutol nyo? Ang salita pong mungkahi, Brother Eli, Hindi po Yung natin mungkahi. pinag-uusapan yung mungkahi. Wala po sa Biblia sa 82.1 yung mungkahi. Huwag niyong ipilit yung wala sa Biblia. Eto po. Yun ano nyo yun? Likot ng utak nyo yun. Wala sa 82.1 yun. Wala yun. Wala po yun. Huwag natin papalitan ng salita ng Diyos sa Biblia, ni huwag natin dadagdagan kahit isang tuldok, kahit isang kudlit, hindi natin dapat dagdagan ang sinasabi ng Biblia. Walang mungkahi sa 82.1 ng awit. Wala po yun. ang pinag-uusapan lang po natin dito, Brother Larry, kung yung Diyos nandun sa ibabaw ng tubig, yun po ang paksa natin eh. Tama po, ba't nyo tayo- tinatanong sa akin kung sino ang kausap hanggang niya? Hindi Corinto naman yun eh. ang ating paksa. Kaya po, dahil sinasabi nyo, ako ang gagawa, Sige sino po, pipigil? magtanong na po kayo. Oh. Kaya ko lang po nabanggit yun sa inyo dahil... Kasi unang-una, malayo po sa tema yung tinasabi nyo eh. Kung gusto nyo, patunayan natin na kung sino yung kausap niya, mamaya, sa second na pagtayo ko. Ito na nga po, Hindi kaya- ko hindi ko naman sinabi yung kung sino yung kausap niya. Kino-cross-examine nyo ko. Eto, may abogado ko sa tabi. Ang cross-examination, kung alin lang yung sinabi nung kausap mo, yun ang i-cross mo. Yung hindi ko sinabi, wag nyo ako i-cross doon. Mamaya, pag sinabi ko, intayin nyo yun. You cannot be crossed by your opponent with anything that you did not say. Yun po ay batas. Sa diskusyon. Sinasabi po ninyo, Brother Eli, yung Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig, hindi siya ang Diyos. Sino po ba sa pagkakakilala niyo yung Diyos na lumikha ng langit at ang lupa? Yun pong Ama. Yung Ama ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang sabi ni San Pablo, yun ang sabi ni Kristo, yun ang sabi ni Apostol Pedro. Yan po, magkakaisa sila. Kailan po ba, Brother Eli, nagkaroon ng Ama ng panahon ng Diyos? Kailan nagkaroon ng Ama? Ng Ama. Wala pa pong panahon, may Ama na. Pakinggan Yan nyo. po, mali po yan. Hindi po, babasahin ko. Mali po yan. Huwag mo akong hatulan ng mali. Babasahin ko muna. Basahin po Eto, ninyo. babasahin ko sa Pakita ko. po niyo sa akin, babasa po niyo sa- Eto. Sapagkat ikaw ay aming Ama. Pakilagay sa screen. Sa pag 63:16 ng Isayas. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. O, wala pang pasimula, Ama na yun eh. Sabihin yung Salamat mali. po. Wala pang pasimula, Ama na siya eh. Paano niya Brother sabihin Eddie. mali yan? Brother Len, kaya ko po sinasabi sa inyo, na pasimula, wala pang Ama, dahil Diyos pa lang po, wala pang nililikhang Ama. Ngayon, patutunayan ko siya na wala pang Sabi Ama. nyo lang yun eh. Ah. Kapatid, sabi nyo lang yun ang nasa Biblia. Nasa Biblia po sinasabi, babasahin ko po sa inyo. Time na raw. Oras na po. Sumabran ba? Sound. Naubos na po ang 5 minuto na cross-examination. Bigay po natin ng 10 minuto na ikalawang tindig ni Ginoong Nalos. Talagang ito po ay isang pag-aaral po sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang aming pinagtatalunan. Unang-una, si Brother Eli po ay napapansin ko na yung kanyang paliwanag tungkol sa mga